Eto, lumabas na yung katotohanan. Ang hirap kasi itago ng katotohanan sa totoo lang. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Itong si Engineer Alcantara, itong si Engineer Henry Alcantara, alam naman natin, darating talaga oras, bibigay ito eh. So ngayon, eto na nga, sa hearing ng Blue Ribbon Committee, although muntik nang medyo nagkainitan ng umpisa dahil dito sa mga ipinaglalaban nitong si Senator Marcoleta, pero i-discuss natin yan separately. Sabi ko nga, hindi rin talaga tatagal at itong si Engineer Henry Alcantara ay magsasabi ng katotohanan dahil hindi sa lahat ng oras, kaya mong pagtakpan yung katotohanan. Ang hirap nun. Yung every time tatanungin ka paulit-ulit, puro kasinungalingan na sasabihin mo. Mas madali kasi magsabi ng katotohanan eh. Katulad nung ginagawa nitong si Bryce Hernandez. Yung kahit anong itanong mo, kahit na batuhin mo ng paikot-ikot na tanong, magsabi lang siya ng totoo, hindi siya mahirapan. Pero yung ikaw, tumanggi ka na tumanggi doon sa katotohanan, masakit sa ulo yan. At saka lagi mong iisipin, tama ba itong isasagot ko? Baka iba sinagot ko nung una. Every time kakausapin ka ng mga senador, every time tatanungin ka, ganyan ang iisipin mo. Yung, ito ba tama ba itong sasabihin ko? Hindi ko ba nasagot ng iba nung nakaraan? Ganyan palagi yan, ang sakit sa ulo niyan. Mahirap magsinungaling. At yan, hindi ka titigilan nila Senator Ping Lacson ng kauulit ng pagtatanong. So darating talaga oras na magsasabi ka rin ng totoo. Kaya ito, nagsasabi na siya ng totoo, meron na siyang written testimony or sworn statement na binasa niya nga. So ngayon, Senator Villanueva, Senator Jingo Estrada, at meron pang nadagdag na bago, itong si Senator Bong Revilla, na hindi ngayon sitting senator, pero kasama siya sa binanggit nitong si Engineer Alcantara. At ito, idinawit na rin na alam naman ng mga mamamayang Pilipino na siguradong sasabit nung umpisa pa lang. Itong si Saldico na siyempre, obvious na obvious kasi. Nung umpisa pa lang nagsasalita ang presidente tungkol dito sa flood control anomaly or anomalies, flood control anomalies, lumipad na papuntang Amerika. At itong si Yusek Bernardo, ito na naman ngayon ang link. Kasi tumataas eh. Nung umpisa, Assistant District Engineer lang, si Bryce Hernandez, napunta ang direksyon kay Henry Alcantara, na hindi rin nagsasabi ng totoo. So, nabablock yung information. So ngayon, dumaloy na information, katotohanan, diyan kay Henry Alcantara, napunta ngayon kay Yusek Bernardo. So ito ngayong si Yusek Bernardo, na naging dating ASEC na naging Yusek, so siya na ngayon ang major link. Papunta na doon sa mga senators o mga lawmakers na sinasabing nangungumisyon dito sa issue ng flood control project. Ayon kay Yusek Bernardo, ang gaang sources ng 2024, pakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent, ikaw na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis sa 25, naging 30 ang naging proponent, doon po sa tatlong project na nakalagay po dito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo, bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan Senator Joel ng proyektong unprogrammed operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control, ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan
na iniwan ko po sa tao niya na nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo, sa akin, ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Ang proponent po nito ay 25% at binigay ko Yusek Bernardo kasama ang may iba pang proponent na mga pondong binaba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po ako direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elsaldi ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitripon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control. Sa mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguhit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kanyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po. Noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabihin ko na rin po ito, na yung larawan po ng, doon po sa, kasama po ako, nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balanseng 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun. Doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio, Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. At tingnan nyo kung gaano katatakaw itong mga politicians na to na nakikinabang dito sa mga projects na to. Doon pa lang sa NEP or National Expenditure Program, meron ng 10% na hinihingi. NEP pa lang, National Expenditure Program. Kumbaga, nagsusulat ka pa lang ng budget, gumagawa ka lang ng mga schedule, national expenditure, kung ano yung mga paggagastosan. Pag yan nagkaroon na ng, pag yan ay nagawa, nanghihingi na raw 10% itong mga politiko na to. Ganyan po katatakaw itong mga ito. Ganyan po. At pag lumabas na talaga yung GAA, natapos yung General Appropriation Act, another 15%. So ganyan po ang inyong mga ibinotong mga politicians. Ganyan sila katatakaw sa pera. Isipin nyo, advance payment pa sila. Wala pang nangyayari doon sa proyekto, nanghihingi na sila. At umaabot na nga ngayon, 20% dati, naging 25%, naging 30%.
Kaya tama ang sinasabi ni Mayor Magalong eh. Para ang nangyayari ngayon sa huling kwenta, halos wala nang kalahati eh. Wala nang 50% yung mapupunta para sa project dahil sa dami ng pagbibigyan. Lahat magnanakaw. Mula sa mga district engineers, sa kanyang mga kasamahan dyan sa DPWH, hanggang sa mga politicians na nakikinabang. Ubos talaga. Kaya nawawala na talaga ng kumbaga wala nang incentives sa mga kontraktor na gawin yung project. Umabot na sila sa mga ghost projects kasi nga sa laki ng cut. Kaya lang hindi sila absuelto rito. Mga magnanakaw din sila dahil pumapayag silang gamitin ng mga politicians. Ganyan po ang sitwasyon dito sa Pilipinas ngayon. Napakasaklap. So ngayon, naandoon na nga, pinakaharang na lang ngayon sa information yung pag-aabot ng pera mismo sa mga politicians. Kasi sinabi na ni Engineer Henry Alcantara na kuminsan lang siya nagdadala sa bahay doon sa katulad niya kay Saldico. Pero ang kadalasan nag-aabot ng pera daw itong si Yusek Bernardo. So ngayon, mukhang hindi pa lumilitaw sa Senado itong si Yusek Bernardo. Siya na po ang talagang magdidiin ng tuloy-tuloy sa mga politiko na to. So I hope kung hindi lilitaw itong si Yusek Bernardo, ipa-aresto na ito. Dahil ito na po talaga ang magsasabi ng mga magpipinpoint, magsasabi ng katotohanan kung paano niyang inaabot ang pera at magkano yung mga ibinibigay niya dito sa mga nabanggit na politicians. Ang sinasabi natin dito, ano na ngayon, Senator Joel Villanueva, babanggit-banggit ka pa ng mga biblical verse. Ano ngayon, Jingo Estrada, na pinagdidiinan mo na wala kang kinalaman dito? Of course, patutunayan pa sa korte ito. Pero, unti-unting nagre-reveal, unti-unti nagsasabi, umaakyat ng umaakyat ang revelation. So ngayon, meron ng diretsyo nagsabi sa'yo na kasama ka rito. Kasama na rin si Bong Revilla. At itong si Saldico. Ang missing link na naman dito, itong si Yusek Bernardo. Kasi ang sinasabi ni Engineer Alcantara, karamihan siya ang diretsyong nagbibigay diyan sa mga proponent. Para sa information ng ating mga public, ng ating public, ang proponent po, sila yung sinasabing nagpapadaloy ng budget. Sila po ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng budget itong mga proyekto na to. Sila po yung mga politicians, sila po yung congressmen, at sila rin po yung mga senators. So ngayon, talagang madidismaya ka, mga kapatid, mga kababayan, kung gaano kalawak talaga ang nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Na siyempre, sa umpisa, magpipigil itong mga tao na to. Itong mga nasa gitna, magpipigil ito ng information hanggang para hindi makarating doon sa mga sinasabi nating proponents. Itong mga senador, itong mga congressmen. Kaya nga lang, sabi ko, hindi tatagal yan. Mapipiga at mapipiga yan at magsasabi rin ng katotohanan. At ito na nga ang nangyari dito sa testimony nitong si Alcantara. Ito yung boss na sinasabi, boss nila Bryce Hernandez. Kasi nga sinasabi natin, mas madali magsabi ng katotohanan eh. Habang ginigrill ka dyan sa Senado, kung depensa ka ng depensa, sabi ka ng hindi totoo, o sabi ka ng kasinungalingan, mahihirapan ka lang. Ang sakit sa ulo niyan dahil every time nga natatanungin ka, nag-iisip ka na ito ba nasagot ko na dati, ito ba iba sinagot ko nung nakaraan. So ang hirap niyan kung paulit-ulit kayong tatanungin, nakaharap pa sa camera, sa media. So ngayon, ano na ngayon ang kahihinatnan itong mga senador natin na ang katitigas ng mga mukha para ipagdepensa ang kanilang sarili. Lalong-lalo na nga ito, si Senator Villanueva na paulit-ulit nagsalita sa Senado at dinidepensa pa ng ilang senador natin. Gaya nila Pia Cayetano, nitong sino pa ba nagtanggol sa kanya dyan? Na itong sila JB Ejercito yata nung una, itong si Senator Mark Villar,
na vinavouch nila itong si Senator Villanueva. So ngayon, pagpalagay na natin hindi nyo alam. Pero dapat, nag-neutral muna kayo eh. Kasi ngayon, pati kayo napapaso, pati kayo nasusunog dito sa inyong pagdidepensa sa senador na nasasabit na ngayon. Kaya ingat-ingat kayo sa pagsasalita dahil later on, baka pati kayo, isa lang na dyan bilang witness dahil nga may mga sinasabi kayo na pagtatanggol dito sa mga kapwa nyo senador. Of course, meron kayong parliamentary courtesy na need to observe. Pero pag nag-demand ang taong bayan na tanungin kayo, baka wala kayong choice kundi sagutin ang mga tanong ng mamamayang Pilipino. So ngayon, eto na nga ang sitwasyon. Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, Senator Bong Revilla na nanahimik sa bahay nila, na meron din palang sabit dito, at of course, dapat maiuwi na itong si Saldico. Sa tingin ko, lumipad na ito from New York sa ibang bansa na kung saan wala tayong wala tayong extradition treaty. Baka lumipad na ito doon sa bansa na wala tayong extradition treaty at medyo mahirapan na tayo maghanap. Siguradong sigurado sa dami ng pera nito, mahihirapan tayong hanapin itong si Saldico. Kung ito ngang si Tebes, nahirapan tayo na nasa malapit-lapit lang na bansa. At na-identify na natin kung nasan, pero natagalan din, taon ng binilang bago natin maiuwi dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, mga kababayan, wag nating tantanan itong mga ito. Lalong-lalo na ngayon na mayroon na tayong firm information na talagang itong mga senador na nagdidepensa ng mga pangalan nila ay talagang may sabit. Sabi ko nga, patutunayan pa sa korte yan, pero at least, yung mga hinahinala ng mamamayang Pilipino, hinahinala ng ibang mga senador, nagkakatotoo na. Diba? Kasi nung una pa lang, sabi ko, katakataka itong ikinikilos nitong si Joel Villanueva. Nakakataka ito. Bakit ganito ito? Kasasalita pa lang ng presidente doon sa SONA, nagdidepensa na siya. A day after nung SONA, sinasabi niya na, walang mga senador na may kinalaman dito sa flood control project. Nagganon kaagad siya. Walang mga senador daw na may kinalaman sa mga flood control projects. Yun, lumalabas nga. Dahil sabi natin, kahina-hinala ang kinikilos nitong si Joel Villanueva. At ilang beses nagsalita sa Senado na sinasabi niya, malinis ang pangalan niya to that effect, na wala akong kinalaman dyan. Tinanong niya pa si Secretary Bunuan na kung meron daw siya naalala, na minsan lumapit siya, etc. Mukhang hindi talaga alam ni Secretary Bunuan eh. Ang nakakaalam lahat itong si Engineer Alcantara. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, tama ang hinala natin. At least, we are in the right direction na nagkakaroon na ng katotohanan ang ating mga paghinahinala. At sana magtuloy-tuloy ito at alam naman natin na hindi tatantanan nito ni Senator Ping Lacson. At itong mga ebidensyang makukuha dito, dadalhin na yan sa Independent Commission para sa mga criminal prosecution naman. Sana magtuloy-tuloy ito at maganda ang nagiging takbo, although yun nga, meron pa tayo isang discussion dito tungkol naman dito kay Senator Marcoleta. Pero gagawin natin yan separately. So hanggang dito na lang po muna, bantayan pa po natin itong nangyayaring hearing at least meron ng linaw dito sa ating mga pinaghihinalaang mga senador na nagmamalinis na ng mga senador na mukhang sasabit na talaga dito sa investigasyon na to. Thank you so much, ladies and gentlemen. Hanggang dito na lang po muna. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At please do comment para magkaroon tayo ng mga iba't ibang opinion na maririnig galing sa inyo. At paki-share po natin sa ating mga kakilala, kaibigan itong ating video para maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayong muli.